pagka pinag-usapan yung pirma, may magic, nakakaloka. Magaling sila sa pirmahan. Ang nangyari, kinukuha yung mga e-signature namin lagi. Tapos, pipirmahan na, bibigay namin yung e-signature, tiwala naman kami na talaga naman gagawin nila. Ngunit, hindi ko na maakalain, may mga sangkatutak na house insertion, kinabit-kabit lang yung mga e-signature namin, hindi naman namin alam dahil, eto nga, sabi nila, house insertion, wag kayong makikialam. Kaya tayan, yung AKAP, nandyan yung signature namin, nagulat rin kami ni JV at ni Senator Bato. Tapos, pati yung infrastructure, yung sa DPWH, siya, yung dating secretary, si Mark Villar, nakapirma rin siya, pero di naman niya alam. Tapos yung unprogrammed, sangkatutak na unprogrammed din, ang daming insertion. Sinasabing nakapirma kami kasi talagang e-signature, sila lang nagkakabit, binabakbakan ako, ang dami ko ng kaaway. Oo. Unahin ko lang muna kasi nabuksan doon sa pagdinig, dito muna tayo sa AKAP bago doon sa controversial na PI na yan. Sinabi po na meron po kayong pirma doon. Naging controversial na rin yung AKAP. Alam niyo, yung mga pirma-pirma talaga, basta pinag-usapan yung pirma, may magic, nakakaloka. Magaling sila sa pirmahan. Ang nangyari, kinukuha yung mga e-signature namin lagi. Tapos, pipirmahan na, bibigay namin yung e-signature, tiwala naman kami na talaga naman gagawin nila. Ngunit, hindi ko na maakalain, may mga sangkatutak na house insertion, kinabit-kabit lang yung mga e-signature namin, hindi naman namin alam dahil, eto nga, sabi nila, house insertion, wag kayong makikialam. Kaya tayan, yung AKAP, nandyan yung signature namin, nagulat rin kami ni JV at ni Senator Bato. Tapos, pati yung infrastructure, yung sa DPWH, siya, yung dating secretary, si Mark Villar, nakapirma rin siya, pero di naman niya alam. Tapos yung unprogrammed, sangkatutak na unprogrammed din, ang daming insertion. Sinasabing nakapirma kami kasi talagang e-signature, sila lang nagkakabit. At wala naman kaming inaakalang masigitan ng kalokohan. At higit sa lahat, bilyon-bilyon. Kaya na siya kaming lahat. Bakit po kaya ganyan yung budgeting? Natanong yan ni Senador Bato, Senadora, dahil ang tamang budgeting, magre-request ang isang ahensya ng gobyerno na pondohan ng Kongreso, pero ito, hindi naghihingi ang ahensya, si Kongreso na ang nagkusa at binigyan ng pondo. Bakit po kayo ganon? Ewan ko ba? Ang masaklap, eto, nabulagta ako dahil parehong hawak ko yung COMELEC na dinagdagan. Yung 2 billion, isipin mo nagkaroon ng tsa-tsa pondo, yung 15 billion total. Wala naman dun sa request nila. Hinihingi nila yung sa walang dagdag sahod, yung kanilang mga opisina, ganoon. Pero wala silang hinihinging tsa-tsa. Tapos, nasa committee ko na naman, yung sa DSWD, wala naman hinihingi AKAP kasi halos pareho lang naman nung AX. Bakit naman idodoble pa yung project? At alam naman natin, katulad nung 4Ps, nung nag-umpisa yan, 2007, ipapilot mo muna ng sangkatutak na lugar, ng ilang taon para makita kung nag-work yung project o palpak. Ito, biglaan, nung tinanong ko yung DSWD, sabi nila, foreign po, ma'am, hindi namin alam. Naku po, sabi ko kung yung DSWD, hindi alam. DBM, walang malay. Abay, paano ba yan? Lahat kami walang alam. Ma'am, pero lahat nakikialam. Yun nga po. Ma'am, kung kayo po ay nagbubusisi ng budget ng isang ahensya ng gobyerno, talagang sinasala talaga ng mga mambabatas yan. Pero nakakalusot. Katakot-takot na debate pa, sinabi mo. Kasi pag tinanggalan mo yung isang ahensya, saan mo ilalagay? Pag dinagdagan mo yung isang ahensya, saan magsusource ng pera? Parating mahirap Talaga namang sinasabi nga, pag maikli ang kumot, matutong bumaluktot. Ito talaga, hindi sila bumabaluktot. Dagdag ng kung ano, katakot-takot na insertion. Opo, ma'am, yung AKAP po ba, ma'am, meron na pong nabiyayaan, nabigyan ng pondo kahit walang malinaw na guidelines? Hindi ko alam. Sa totoo lang, wala akong alam. Kasi nga, nagulanta lahat kami. At yun nga,
DBM, di malaman kung paano daw i-release at wala pang IRR. Ang DSWD, sabi nila, foreign, alien daw. Natawa naman kami kasi nagkakamot ng ulo yung DSWD. So, eto kami, nagugulat sa mga pangyayari at kung tutuusin, ang laki-laki na yung mga halaga. Hindi naman to mamera lamang, hindi to barya-barya. Hindi, malalaking amount. Ngayon, ang masakit dito, nabawasan, halimbawa, yung sa agriculture, wala naman halos dagdag. Samantalang alam natin, El Nino. Alam natin na wala naman dagdag halos yung irrigation budget. Wala naman ibibigay sa ating mga iba't ibang magsasaka tungkol sa kanilang investment, improved seed, wala namang ini-impact na drought and flood resistant rice stock, wala namang ganun. Saan napunta yung pera? Tapos mamimigay ng barya-barya, nanlilimos yung taong bayan, kawawa naman tayong Pilipino. Oo. Tapos pero kung ano ma'am, halimbawa pag may proyekto ang gobyerno at walang malinaw na guidelines, dapat hindi mo na ito itutuloy, magbibigay na ng ayuda. Well, talagang dapat hindi. Tapos nagulat din kami kasi doon sa isang sinasabi lang draft guidelines ng AKAP, meron pang BOA with the LGU na ipambibili daw ng bigas. Ibibigay na lang daw sa bigas. Umaangal lahat ng tao kasi makapagkakitaan na naman ng mga smuggler yan at mag-import ng sangkatutak na bigas at yun ang ipambod. Natatakot lang kami sa mga pangyayari at nagugulat kasi nga wala nga halos pera, tapos kukunin pa yung mga foreign assisted. Ito yung mga flagship projects, walang mabubuksan na bagong foreign assisted project, walang maintenance, zero yung foreign assisted. Nagulat naman ako, first time in history. Tapos yung agriculture, halos ganun lang. Yung health, alam natin, kulang na kulang yung mga ospital. Lahat yan naubos sa MAIP, TUPAD, etong AKAP na wala naman maliwanag. At dun sa program, ang dami-daming bilyon-bilyon, nakasabi lang doon, social programs, nakasabi lang doon, infrastructure, ano kaya yun? Ma'am, kanina sa isang panayam po kay Secretary Gatchalian sa isang himpilan, inamin niya na wala doon sa ipinasa nila na budget proposal itong AKAP at nalaman na lang nila nang natapos ang bicameral conference na na-approve na ng GAA at laking tuwa naman nila. Paano nangyari? Pwede na pala mag-budget. Pwede na hindi mag-budget pala yung mga ahensya ng gobyerno at hayaan si Kongreso na lang. Tama, sinabi mo. Kaya nga, hindi nga lang, maski Senate, pwede na rin hindi mag-budget kasi nagugulat na lang kami. At ididikit pa yung e-signature namin. Ako, yung mga perma na yan, perma sa plebisito, perma sa budget, ginagamit lahat ng perma. Ano ba yan? Kayo ba'y magkakaroon ng hiwalay na pagdinig tungkol dito or isasama nyo na lang doon sa inyong susunod po na pagdinig? Yun nga, kakausapin ko muna yung aking mga kasamahan kung paano gagawin kasi nga lumitaw itong problema ng suhol sa PI, yung pera sa PI. At ang binabantera, inaalok daw, itong AIX, MAIP, TUPAD, at pati ngayon itong bagong kababalaghan, itong AKAP. Kaya eto nga, kami mag-aaral kung anong mabuting gawin at ang kinakailangan, kasi nakakagulat tong AKAP, di ba? Biglang may memo kasundo ang ating mga LGU. Kaya nabibigla kami at gusto namin malaman kung talagang may kinalaman ito sa PI. Kasi may bali-balita na ipinangako to sa mga LGU na lumampas ng 3%, yung iba umabot pa nga ng 30%, 50% signatures para lamang madali itong mga inaalok. Nako, so ibig sabihin na Senator Amy, kailangan din talaga na mapagtuunan ninyo ito ng pansin para naman once and for all. Tama yung sabi nyo, ang dami-daming ahensya na nangangailangan, ang daming problema. Dapat doon mapunta yung pondo, hindi dito. Iyon na nga. Tapos talaga naman kinakawawa na tayo masyado. Yung mga tao manlilimos.
para sa AIX, para sa ayuda, kakaprasong barya lang yan. Samantalang yung pera na talagang inilaan para sa kanila bilang magsasaka, bilang PUB driver, malaki-laki dapat. Imbes na ganito, sana hanap buhay na lang. Pang kabuhayan, yung eskwelahan, Hospital. Diba? Hospital. Di sana yun na lang ang tinutukan, imbes na barya-barya na 1,000, 2,000, suhol pa ang dating. Ano ba naman yan? Senadora, meron ka ring nabanggit na patungkol dun sa DPWH, yung sa mga infrastructure. Yung sinabi ko, yung foreign assisted. Lahat ng malaking project sa Pilipinas, halos foreign assisted. Kasi hindi natin kaya ng sarili natin. So, usually, magpapautang ibang bansa, di kaya may utang at saka may grant. Pero may yung Pilipinas dyan. At may konti tayong isinasantabi, minsan 50%, minsan 30%, minsan konting-konti lang. At itong bahagi na tinatabi natin, yun yung dapat nasa budget natin kasi nakareserba na siya para sa malalaking project. Wala. Isipin mo, lahat ng foreign assisted project, ni isang kusing, zero. Samantalang naumpisahan na yung iba, samantalang yung iba, dinownload na yung mga utang, nagbabayad tayo kahit papano, kahit hindi matuloy, at sirang-sira yung pangalan natin. Wala na talaga makikipartner sa Pilipinas kung hindi tayo nagbabayad ng utang. Yet gustong baguhin yung ating ang ating konstitusyon para manghimok ng mga foreign investor. Kaya nga, tapos balasubas tayo, hindi tayo nagbabayad ng utang na andyan, yung nakatiwangwang na unfinished projects. Ano ba naman ito? Lahat ng highway, puro foreign assisted dyan. Lahat ng malalaking tulay, airport, puerto na inaasahan ng tao at inaasahan sana ng foreign investor, wala na. Ginawa nilang zero. So anong mangyayari niyan, ma'am? Either hindi matuloy or matitiwangwang sa loob ng mahabang panahon? Yes, talaga madidelay ng bonggang-bongga yan hanggang bigay natin ang ating parte. Di ba? Ganyan naman talaga yung share natin. Kailangan ibugan natin, ano? Tapos, yung sa right of way, eto pa, di ba? Malaking issue yung right of way kasi hindi binabayaran yung mga may-ari ng lupa. Samantalang binigyan na nila ng puwang yung gobyerno, mabayaran lang sila ng kanilang lupa. Billion ang utang. Sa 6 billion yata utang. Ang inallocate lang, 300 million. Ibig sabihin, pag right of way, wala na mabubuksan na bagong kalsada. Yung inaasam-asam, halimbawa, sa Mindanao, ang konti ng kalsada sa Mindanao, ako, taga Ilocos ako, sanay ako sa lahat ng kanto, may daan, lahat ng kasuluk-sulukan ng barangay, may daan. Abay sila, walang daan, kahit sa malawakan lugar. Paano pa sila magkakaroon ng karagdagan daan samantalang ayaw bayaran ang right of way sa mga may-ari ng lupa? So, parang paano yun? Hindi ko maintindihan yung maintenance. Isa pa yan, ang liit-liit, kakarampot ang linagay sa maintenance. Kung nagre-reklamo tayo sa traffic ng EDSA at sa kapangitan ng kalsada sa Cebu, sa Baguio, nagkakaipit-ipit, abay, lalo yan kasi butas na yung mga kalsada, walang pang maintenance. Ma'am, huli na lang po na topiko yung mahilig, sabi mo nga, mahilig sa perma. Anong nangyari doon sa perma? 2 dekada na pa lang, walang SEC registration o ano? Oo nga, nagulat naman ako. Pinagmamalaki nila na sila yung kauna-unang constitutional reform body. Abay, biglaan lang pala sila magre-renew matapos ang 2 dekada na sila ay hindi nagsusumite ng anumang papel sa SEC at rinivoke na ng SEC ang kanilang registration. Biglang nangalampag sila matapos yung hearing namin, nabuhayin muli noong Pebrero. Naku, pambira naman. Ano bang klase yun? Akala ko sila naglunsad nito noong December. Abay, hindi pala sila existing. Isa yung multo. Naku po, ano ba yun? Ayan. Meron pa bang... ito nga marami kaming natutuklasan na hindi ka nais-nais. Medyo nasa meme kaming lahat. Sabi nung iba, bakit hindi ninyo inawa yung mga yan at pinarusahan, kinontempt? Abay, alam mo, pag labis-labis yata yung kasinungalingan, nasasyak ka
Oo, pag sa camera yan, mabilis siya ma-contempt, ma'am. Pero, Senadora, ito nga, Pero ang importante kasi sa amin, madali mag-contempt kung iko-contempt. Pero ang importante, lumabas yung impormasyon. Kasi ang tao ayaw magsalita. Maraming takot kasi opisyal ang involved. Aminin na natin, mahirap talagang makalingkom ng katibayan pagkat syempre may nervous yung tao magsalita. Kaya hinahayaan namin ang hinahayaan para matuklasan yung katotohanan. Meron pa ba kayong hiniling, ma'am, na lumitaw sa susunod po ninyo na pagdinig o kinakailangan may sumiti sa dami inyo? nilang, meron attorney Red na sila ay panayan turo dun sa attorney Red. Tapos yung bayad, yung napakalaking bayad na 55 million kay Greg Garcia. Wala namang resibo, wala namang voucher, wala namang donor stocks, walang record sa BIR, laki-laking halaga. Yung 55 million, bahagi lang pala yun ang 212 million na program para mag-add. Unang-una, nagtataka ako, ba't kailangan pa na i-advertise kung People's Initiative? Nung nanggaling po talaga, nanggaling sa tao na yan, bakit mo kukumbinsin pa yung tao nanggaling pala sa mamamayan? Mag-advertise ka lang kung hindi pa kumbinsido at talagang nanggaling sa politiko. So yun ang aming problema. Kung paano ibuo itong kwento at ang dami talagang butas. Ayoko na nga mag-hearing kung tutuusin. Sana sila na lang kusa magsabi kung ano nangyari para mas madali. Ayoko naman makipag-away o pahiyain yung tao. Ang nais ko lang ilabas yung katotohanan para mabuo natin at kung may dapat sumagot o may dapat parusahan, dapat managot sila kasi pera ng pamahalan yan. Alright. Senator Amy, nabanggit niyo yung katotohanan. Plano ba niyong iporsige na makilala pa yung sinasabi ni Oñate na iba pang mga contributor? Hanggang ngayon, ayaw pang sabihin, ang labo nga. Kasi sabi ni Oñate, bibigay daw niya yung pangalan. Tapos nung ikalawang hearing, hindi na niya mabigay kasi ayaw daw ibigay. Sabi ko, ano naman masama nun? Kung kaya mo naman mag-donate, di ipagmalaki mo pa. Talagang isang mamayang kang may paninindigan. Ba't mo naman ikahihiyayin? Sino naman papatay sa'yo? Bakit may security risk pa? Ganun pa man, ang sabi niya, ayaw daw ibigay yung pangalan. Kaya, sinuli na lang daw niya, tapos siya na mismo ang nag-donate ulit nung kalahati pa. So yung buong 55 million, galing na sa kanya. Nakakaloka kasi ang sabi niya, I donated to myself na lang. Ano ba yun? Ma'am, itong sa pagdinig natin sa nakalipas po, na-establish na ba natin na hindi talaga People's Initiative, talagang either politicians initiative, personal initiative, peking initiative? Kaya nga mukhang maliwanag naman. Ito, I think, klaro naman yun, na talagang may mga pasimuno dito na wala namang kinalaman sa mamayang Pilipino. Kung tuturusin, 1% lang yata ng Pilipino sa survey ang abala sa Chacha. Yung karamihan, syempre, isang kahit santo ka, ang problematic natin ngayon, makabili ng bigas, makaraos sa napakatataas na gasolina, syempre, yun ang talagang tinututukan ng pangkaraniwang pamilya. No? Yan ang pang-araw-araw, hindi pa maayos ang ating mga trabaho, at bumabangon pa tayo matapos ang pandemic. Senadora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you very much. At sana magsabi na lang sila ng totoo matapos na ito at bumalik tayo sa tunay na trabaho natin na sa pagunlad at pagbigay ng trabaho at murang bilihin sa Pilipino. Maraming salamat. Si Senadora Amy Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reform, mga kapartner.